huwag nyo pong i-reuse o i-refill ang mga PET gawang plastic dahil hindi po designed for refilling. One or single use lang po ito. Nainitan na huwag nyo nang iinumin yan. Bakit? Pwedeng nag-leak na ang chemicals galing dito at sa takip. Alam mo na ba ang ibig sabihin ng mga triangle shapes na ito sa mga plastic na iyong nagagamit araw-araw? Sa video na ito ay malalaman mo kung para saan ang mga yan at paano maiiwasan ang pagkakaroon ng malubhang sakit dahil lang sa mga plastic na ito. Alamin natin ito mula kay Damays TV, isang registered nurse sa ibang bansa. Kabayan, 3/4 ng buong mundo ay gumagamit ng plastic. Minsan yung ibang nabahira na ng kaplastikan ang pag-uugali. Okay? Ngayon, napansin nyo ba kung ano yung mga nakalagay dyan? For example, ito. Nakalagay PP number 5. Sa tubig, mineral, nakalagay PET number 1. Sa mga lagay ng pagkain, ayan, may nakalagay. Lahat lagay ng tubig HDPE number 2. Ano ang ibig sabihin niya? Okay, sa mga kapwa ko farmer dyan na mahilig maglagay ng mga tubig sa kanilang binibiling mga Coca-Cola. Pag naubos yung Coca-Cola, nirefillan ng tubig at dinadala sa bukid. Ito tandaan nyo. Once na naglagay kayo ng tubig sa PET labeled bottle, hindi na po dapat i-refill yan. Ano ang ibig sabihin at bakit? PET. Okay? May nakalagay dyan ito. Number 1 PET. Okay? O kaya PETE, number 1. Number 2, high density polyethylene. Number 3, vinyl o polyvinyl chloride o PVC. Number 4, low density polyethylene. Number 5, polypropylene. At number 6, polystyrene. So ano ibig sabihin yan, kabayan? Pag PET, okay, huwag nyo pong i-reuse o i-refill ang mga PET gawang plastic dahil hindi po designed for refilling. One or single use lang po ito. Base po sa 5 ito, sa 6 o 7 na to, ang pinaka-safe dyan is number 2, number 4, number 5 at yung others na number 7. Bakit? Bakit yung number 2 na high density polyethylene, low density polyethylene o yung polypropylene, bakit matataas ang kalidad ng mga yan? Okay, pagpalagay na lang natin dito. PET, saan magawa? Kabayan, ang polyethylene terephthalate, okay, ay the raw materials came from crude oil and gas. So, kamusta? Lalo na kapag ang tubig na nandito sa PET ay nainitan na, huwag nyo nang iinumin yan. Bakit? Pwedeng nag-leak na ang chemicals galing dito at sa takip. Tandaan, ang ganitong mga bote na gawa sa polyethylene ay magkaiba po yan sa takip. Ang takip ay BPA, bisphenol A, na which is more dangerous as compared to polyethylene terephthalate. Bakit siya clear? Kasi yan ang usually, ang polyethylene is malabo. Ganyan siya. Okay. Kung polyethylene terephthalate to, ang terephthalate is gas, which is yan ang nagbibigay ng pagiging glossy o glass appearance o output. Kaya PET ang tawag. Bisphenol, kabayan, ito ang pinakamos. Kaya sabi ko, kapag nainitan na yung tubig nyo, yung bisphenol A ang magbibigay sa inyo ng toxin. Mabilis mag-leak. Kaya pakiusap po sa inyo single use, uulitin ko, ang mga PET bottle. Next, number 2. High density polyethylene. Ang nakalagay dito, ang laki-laki HDPE. Ito yung mga magaganda. Are the safest, okay, bottle na pwede mong i-reuse. Which cannot have or which do not leak any chemicals from its components. Hindi siya nagli-leak, kabayan. Okay, number 3. Yung low density polyethylene. Okay, kabayan. Okay? Sa mga magigiting natin dyan ng mga farmer, mga mahilig mag-refill ng tubig, better to use ang mga ganitong jug. Okay? Ito ang may pinaka-safest na gagamitin sa pang-reuse sa ating mga inumin.
Okay? Kaya advisable po yan. Okay, ang sabi dito, kapag ginamitan mo ng low density polyethylene, ang sabi dito, is a type of plastic that do not release any chemical sa ating mga inumin. One of the safest plastic ever existed nowadays that there is no danger in reusing. Okay, paalala. Kung ikaw ay may tumbler ngayon, tingnan mo yung nakalagay sa ilalim yan. Pag nakalagay yan PET1, bakit mo nire-refillan yan? Sige nga. Marami. May nagsasabi sa akin, kaya ako nakagawa ng vlog na ito. Bakit, sir, ano bang ibig sabihin nitong tumbler ko? Bakit nakalagay PET1? Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan reusable. Okay? Tingnan nyo, i-double check nyo yung mga tumbler nyo. Kung gawa sa plastic yan, hindi na yun, syempre, hindi na pwede yung mga metal. Iiba na yan. Although yung mga metal sa loob na balutan ng plastic, tingnan nyo din. Kung yung plastic na yan ay saang gawa. Kung number 2, number 4, number 5 yan, good. Walang problema. Pero kung yan number 1, number 3, at yung gawa sa polystyrene, yan. Next, may nakita ka, ito, PP, which is number 5. Ang number 5 kabayan, isa din yan kagaya ng HDPE. High safe na gamitin po siya. Wala pong problema yan. Kung makikita nyo dito, microwave oven safe. Nakalagay dyan. Suitable for microwave oven. Yan yung mga magagandang plastic. Hindi siya basta-basta nag-leak ng kung anong mga chemical papunta sa mga pagkain o inumin natin na nilalagay sa mga ganito. Kahit nakalagay diyan, ayan, lagay ng pagkain, nakalagay PP5. Microwavable kabayan. Number 6, polystyrene o PS. May nakita kayo dyan sa mga ilalim ng ano yan. Ito kadalasan nakikita ko. Gumamit ako minsan ito sa mga bus station, sa mga pakapehan dyan. Alam nyo yung mga styro na nilalagay sa kape, nilalagyan ng kape. Kabayan, yan ang pinaka, basahin ko ha. Polystyrene is the most dangerous for health. Bakit? Because it contains carcinogenic substance and it is used, pwede niyang gamitin yung hormones mo para magka-problema. Alam ko yung mamadami dyan yung mga disposable cups, plates, mga ganyan, gawa sa styro, hindi po yan dapat ginagamit. Nire-reuse, one use lang, tapon mo na. Baka may naguhugas dyan ng styro. Ngayon at alam mo na kung ano yung mga nakalagay dyan sa bote mo. Okay? Nakalabel mamayan. 1, 2, 3, 4, 5. Yung nasa loob ng triangle ha. Nakalagay dyan naman mga corresponding ano yan Okay, uulitin ko. Number 1, PET. Hindi yan reusable. Number 2, HDPE. High density reusable po yan. Refillable. Number 3, polyvinyl chloride or vinyl. Hindi po yan. Number 4, low density polyethylene. Yan, safe gamitin. Number 4. Number 5, propylene. PP ang nakalagay dyan. Safe po gamitin yan. At number 6, polystyrene. Hindi po safe gamitin. Ha? Tandaan nyo lang ito. Kasi marami po ang hindi nakakalam. Kaya ako nagawan ng to. Baka kung kayo, inuulit ko, marami po ang gumagana. Nakita ko, nakakasakay ako sa tricycle, jeep, mga ganyan. Nakikita ko nakalagay lang yung mga inumin nila dyan na nakalagay sa 1.5. Hindi po yun advisable kabayan. Baka kung magtaka ka balang araw, na pag-alaman kabayan, ang laging pag-inom ng mga PET bottles, it can cause for your endocrine to disrupt. Endocrine disruptor po ang mga to. Yung nandyan na chemical. Okay? Baka magkakaroon ka ng problema sa hormones mo na hindi mo namamalayan, nanggagaling lang pala dyan sa pinag-iinuman mo. Okay? Kaya sa mga mahilig mag-reuse dyan ng mga plastic bottle, ngayon alam nyo na kung paano tignan ang mga safe na plastic at reusable. Baka isa din ito sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit dahil hindi natin alam ang tungkol sa mga ganitong marka ng mga plastic. Dahil ang plastic mo lang na kaibigan ang alam mo.